2 weeks ago po, I was challenged by Pastor Edwin to speak uh, before us tonight sa Father's Day celebration. And sabi ko po yes, pero parang gusto kong bawingin. Kasi I got nervous, I got feared, lahat na po, all in one. But somehow, I feel more comfortable singing po sa choir, and kahit po anong kanta, pwede po natin aralin, pwede po natin kantahin. Mas ano po ko doon, mas komportable ako doon. Although last week, sabi ko nga, I found myself thinking, and questions raised to my mind. Sabi ko, ano kaya yung qualities, bakit ako yung na-text ni Pastor? Siguro yung pangalan ko nasa may unahan ng kanya cellphone. Kaya nung nag-text siya namin, sino oo sa kanya? Ako yung na-text. But anyway, I would like to greet everyone. Happy Father's Day. Pwede po ba tumayo yung mga tatay? Yung mga ama ng tahanan. Kahit po yung mga lolo na. Palakpakan po natin yung mga tatay. Pasensya na po kayo kung konti kayo ngayong gabi. Kasi alam ko po yung Vesper Congregation is for youth and young people attendees. And parang mga kababaihan po. So, mamaya po magkita-kita tayo dito sa harapan kasi I'm sure papatawag po tayong lahat ng Pastor Ed. Ang topic po natin ngayon is about Father's Day, about celebrating the Father's Day. Ang title po ng ating pagbubulay-bulayan is The Godly Father. Yun. Yung pagiging tatay ko, kahit na po anong tawag pa natin dyan, tatay, father, dad, tatang, siguro may papa, may mga ganun pang papi. It all means, ang ibig sabihin niya po ay isa na. And that is yung nature ng tao being the Father. So tayo po ay, kung meron po kayong Biblia, buksan po ninyo sa Joshua 24, 14 to 15. So may Old Testament po yun. So yun. Joshua 24, 14 to 15, ang sabi niya po, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away all the gods your forefathers worship beyond the rivers in the Egypt and serve the Lord. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods your forefathers served beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my house, we will serve the Lord. So, bago po tayo magtuloy dyan, ako po yung nagsulat ng konting acronym about ang mga dads. Ang tatay po, basically, ang word na ginamit ko para mag-describe po ng mga daddy or tatay ay yung word na DepEd. So, kung sa mga nag-aaral po, very familiar yung DepEd ng Department of Education. DepEd po siya. Ang akin pong DepEd ay D for discipline. Alam niyo naman po that the fathers are an enforcer of discipline. They should be. Letter E, an example or role model. I hope every fathers will relate to this. And kahit po yung kanilang mga anak. P for provider. E for educator or teacher. Bago po matuto sa eskwela, ng mga anak dumadaan muna sa kamay ng mga tatay. At ang huli po, B for driver. So, karamihan po ng mga tatay ngayon, para na rin special driver. But anyway, the idea of creating a day for Father's Day ay nagsimula po yan noong 1909 sa Spokane, Washington.
So, ang pangalan po nung nakaisip na celebrate kaya tayo ng Father's Day ay si Sonora Smart Dodd. So, siya po yung one Sunday morning, she was sitting in the pew listening to a worship service wherein Mother's Day is being celebrated. So, yung kanya pong nanay ay unfortunately namatay na po. Nung kanya siya ay nakikinig ng Mother's Day sermon. So sabi niya, why won't we celebrate Father's Day? So siya po yung nakaisip na ganun ang gawin. So, since yung kanya pong tatay ay pinanganak ng June, so he thought of doing it on the June. So, kaya po nagkaganon kaya po napunta sa June yung celebration ng Father's Day. Anyway, sinertify o ratify po ito ng President. Dalawa po yung issue doon. Si Calvin Coolidge, yung isa, sinasabi na nag-ratify o dineclare na yung third week of June is a Father's Day. Ang isa naman po ay 1970 President. So, dalawa po sila. But anyway, whatever is, ano man po yung totoong issue about that, ang importante po, we are celebrating. Because of that event, we are now celebrating Father's Day. And naalala ko po, yung isang bata, nung minsan tinanong, sabi niya, how was it celebrated on Father's Day? Ano bang meron sa Father's Day? Sabi niya po, it's just like Mother's Day. Kaya lang mas konti ang gift. Tama po ba yun? Pwede. Mas konti ang gift. Unlike pag Mother's Day, maraming bulaklak, gift. Pero pag Father's Day, okay lang, celebrate na natin. Sabi niya po dito, anybody can be a father. It takes a special man to be a dad or to be a father. It takes even more special guy to be a godly father. Tama po ba yun? Ang sabi niya po sa Joshua, kung mapapansin niyo po, nabanggit din yung land of Shechem. Yung land of Shechem was also mentioned in Genesis 12:6-7, when Abraham traveled through the land. Doon po yung naging meeting place nila ng Panginoon. The Lord appeared to Abraham and said, to your offspring, I will give this land. Doon din po yun sa land of Shechem. So basically, si Joshua was in Shechem during the time of Joshua 24. And the land was a special place. Kasi kung doon po naganap yung pangako ng Panginoon kay Abraham, surely, this time around, during Joshua's time, it happened also dun sa same place. Joshua's most important life achievement was being a godly father. Yung pong tao na lingkod, tapat na naglilingkod sa Panginoon. The greatest fathers are godly fathers. Godly fathers. Sabi niya po doon, greatest fathers are godly fathers. Let us, dads, tayo pong mga tatay, let us commit or recommit to being godly father today. Kung hindi niyo po sa past na experience nyo na, ano ba tingin sa akin ng aking anak? Is it a godly one or another one? Maybe another God. Tonight, let us commit or recommit our lives to being a godly father. Ano ba ang ginagawa natin? What are we doing to show that we are a godly father? Si Joshua po, noong time niya, meron po siyang dalawang qualities. First quality of Joshua, he possesses that he was the priest of the home. Siya po yung tatay o siya po yung pastor ng kanyang tahanan. Hindi po ibang tao. Ang sabi niya po dito, as for me and my house.
Hindi niya po sinabing sila magsisimba. Yung mga anak ko magsisimba. At sinasabi niya, as for me, my house. Ibig sabihin po, kasama yung mga kasama sa bahay, kasama yung mga nakikita sa bahay. As for me, my house. So there's a leadership on that part. Nililid po ni Joshua ang kanyang family to be a godly people, or to become people of God. Naalala ko po yung kwento nung mag-ama. Yung isa po ay one day where they were traveling po, yung tatay at saka yung bata, may dala-dala po silang kabayo or donkey pala. They traveled the desert. Nung nagbabiyahe po sila, yung tatay po nakasakay, yung bata, hinihila yung donkey. So nung napadaan po sila isang taon, yung sabi ng mga tao, anong klase bang tatay ito? Bakit hinahayaan niya na yung anak niya mag-hila ng donkey? So ang ginawa po ng tatay, out of confusion, palit po sila. Yung tatay naman ang naglalakad, nagkasakay yung anak. Sabi po naman ng dating nila sa susunod na taon, sabi sa kanila, ano ba itong tatay nito? Ano ba itong anak nito? Pinahihirapan yung tatay niya. So nakukonfuse po yung tatay, ang ginawa, dalawa po silang sumakay. When they reached the other town, sabi po sa kanila, ano ba itong mag-ama na to? Pare sila nakasakay sa donkey, dalawa naman yung donkey. So, out of confusion, ang ginawa po nila, bumaba silang pareho sa donkey, they travel another town. When they reach the other town, ang sabi po sa kanila ng mga tao, ano ba itong mag-ama na to? May donkey naman, ba't hindi sumakay? So, basically, dun pa lang sa unang experience, the father should have stand up dun sa kanyang decision na hilahin yung donkey at yung anak at sasakay. If they answer the question kung bakit yung anak at nakasakay, hindi na po siguro umabot sa maraming confusion ng kanilang biyahe. Godly fathers should have a stable mind or has a firm decision sa pagdedesisyon po nila. Meron pong may isa rin pong kwento na ang tatay ko, dapat tayo ay pinagkakatiwalaan. Tayo pala ay nagiging halimbawa sa ating mga anak. Ang sabi niya po rito, meron po ako suggestion na 10 ways how not to be a good father. So kung ready na po kayo, pag-usapan natin yung 10 ways how not to be a good father. Number 10 po, sabi niya, have fights in front of your children. So kung gusto niyo pong hindi maging mabuti yung inyong mga anak, pag mag-aaway kayo, sandali lang ha, tawagin ko yan, junior at ikaw. Tapos away po kayo mag-asawa. Yan po yung isa sa mga paraan para hindi tayo maging mabuti yung father. Pang-siyam, ang sabi niya po, suppress your children's questions by saying, don't bother me now. I'm busy. So, pagka may tatanong ng anak mo, sa kanila, hindi ka pwedeng kausapin. May ginagawa ko. Nagpe-Facebook ako. Next po. Number 7. Number 8. Take no interest in your children's friends. Ayan lang, kahit sino yung mga kaibigan mo. Sino yung mga kaibigan ng friends mo, hayaan nyo lang sila. Mas maganda nga kung hindi mo kilala eh. Diba? Mas walang concern. Mas maganda. Number 7 po, never discipline your children. Try to use psychology instead. Ang sabi nga dito, na bibigyan ka 500, pag mabuti ka ngayon, instead of disciplining your child, psychologize mo lang. Pag-behave ka ngayon, I'll buy you a laptop. I'll buy you gifts. I'll give you gifts. Ang sumunod po, nag them about your schoolwork
never compliment their achievements. Huwag niyo nang papansinin kung 100 siya sa exam. Kasi pag sumablay, pagalitan niyo agad. Idiin niyo agad na bakit hindi ka pumasa. Bakit hindi ka nag-aral ng mabuti. Next po. Demonstrate your love for them with material things. So, pagka may kailangan, bigay lang ng bigay. In that way, hindi kayo magiging mabuting father. Nagsasabi pa lang, dati kailangan, ito na. So, next po. Never discuss the facts of life with them. So, yung po minsan may mga questions about relationship, mga gano'n. Gawin niyo lang ng paraan, ibang kwento lang. Huwag niyong sasabihin kung ano yung totoo para malito sila at maligaw sila. Next po. Never let the kids know you're praying for them. So pagka nakita na abutan kayo nagpe-pray about your kids, huwag niyo sabihin, ano pinagpe-pray niyo na? Are you praying for me? No, okay lang. Dati, exam ako. Ganun ba? Usually, ganun lang. Sige po. Absolutely refuse to believe if you are told that your children have done something wrong. Pagka may ginawa, sabihin nyo, hindi anak ko, hindi ganyan yung anak ko. Pabayaan nyo lang sila. Huwag nyo mapansinin. Pag mali, depende natin. And ang huli po, let your children make their own choice in the matter of religion. So anak, try mo mag-ibang religion. Huwag ka sasama sa amin. And mind you, huwag nyo silang i-influence sa kahit anong paraan. In that way, they will become lost. And they will be successful in not being a good father. Now, what's the point with this? Ang gusto niya pong paratingin sa atin is that fathers should be the priest. Tayo dapat ang mga gabay sa spiritual life natin. Dapat fair tayo in any ways na pagdating sa pananampalataya, eto tayo. Tayo dapat ang example sa atin. Pero, mind you po, being priest or being the pastor of the house is not enough to become a godly father. Ang second quality po ni Joshua that he possesses is that he had a plan. And he said that, as for me and my house, we will serve the Lord. That's the plan. Yun po yung plan ni Joshua. Na kung hindi kayo susunod, sabi niya sa mga Israelites, at gusto niyo sambahin yung mga Diyos ko, let it be. But as for me and my house, we will serve the Lord. Sa mga tatay po, ano po ang plano natin para sa mga kaluluwa, or mga souls ng mga tao na nakatira sa bahay natin? Ano po yung naisip mo po ba na pag namatay kaya kami lahat? Sama-sama kaya kami sa langit? Or ako lang ang nakakakilala sa Panginoon? Bahala kayo kung kilala ng Panginoon. What's our plan? Hindi lamang po yun sa church, hindi lamang po sa tahanan. It also applies, the question is also applied sa simbahan, sa ating church. Tayo sa ating pong mga leaders, are we sure that we're having fellowship with all Christians, with all believers? Baka naman pare-parehas tayo nag-attend ng worship service. But at the end of the day, when we face the Lord,
Tatatlo lang ang nakapilang papuntang langit. Sa Sunday school po, are we making sure na yung ating mga Sunday school attendees, they accept the Lord? What is our plan? Ano po ang ating plan? Meron pong isang kwento na yung kanyang anak, yung nanay po ng mga anak, ay sinabihan ng doktor na, you know what, mother, ipapanganak mo yung bata. But dahil complicated yung case, ikaw ay mamamatay. So may mga ganong cases po na ang namamatay po yung parent out of mahirap na pag-labor or complicated yung panganak. And so dumating po doon sa point na sabi nung nanay, asawa ng babae, sa asawa ng lalaki, dahil may anak pa po silang tatlo, so pang-apat po yung ipapanganak. Ang sabi ng asawa ng babae sa asawa niya, Dad or Honey, make sure that all our kids will go to heaven. Kasi assured po yung nanay na siya po yung pagmamatay, pupunta siya sa langit. Pero ang bilin niya po sa tatay, make sure that when our children die, or lahat ng ating mga anak, ay tatanggap po makakakilala sa Kanya. So sa life po ni Joshua, hindi niya po hinayaan na mag-decide yung family members na kung sinong papayag sa Methodist Church. Taas ang kamay ng mga papayag na magsimba sa Methodist Church. Ilan ang papayag na magsimba sa Catholic Church? Kay Joshua, matibay ang plan. Matibay ang decision. As for me and my house, we will serve the Lord. So mga kapatid, kung alam na po natin yung 10 paraan or 10 suggestion para hindi maging mabuting ama, eventually, ang ibubunga rin po nun ay hindi mabuting anak. Ganun po yung magiging result if you don't stand here as godly fathers. Sa buhay po ni Joshua, ang most important life achievement niya was being a godly father. The greatest fathers are godly fathers. Ulit po, Joshua's most important life achievement was being a godly father. Of course, he won all the battles of Israel. But being a godly father is his greatest achievement. And the greatest fathers are godly fathers. So, kung hindi nyo pa po masyadong, hindi ko na pa-practice yung pagiging godly father, hindi pa naman po willing. Pwede pa rin naman practicein sa ating mga anak. Or sa mga apo. Naalala ko po yung aking, pag sineselebrate po yung Father's Day, dalawa po yung aking naalala. Aking tatay at yung aking father-in-law. Yung aking tatay po kasi ay senior. So lumaki po kami na most of our lives, wala po yung aking tatay. Kasi noon po, 1 year ang contract po sila. So lumaki po kami, since ako po yung panganay, ay becoming charged sa aking mga kapatid. Kaya, nung lumalaki po sila, napapansin ko, mas takot sa akin ng mga kapatid ko kaysa doon sa tatay niya. Because I stood as a father to my siblings. So, nga pala, para to keep aside, yung aking pong tatay kahapon nag-text na nasunugan po sila sa dagat. Wala po siyang nasalba, kundi isang maliit na kaldero. Hindi ko alam bakit kaldero. Kasi, but we thank the Lord dahil siya po ay ligtas. Kahit po yung kabahayan na kanyang tinitirahan doon. Pangalawa po, yung aking father ko. Dahil nga po sa lumaki ako na hindi ko masyadong
na experience yung pagiging father ng aking tatay. When I got married, binawi ko po yung sinasabi ko na si Adan ang pinakamaswerteng tao sa mundo. Dahil si Adan po ay walang biyanan. Joke lang po yun. Wala pong biyanan si Adan kaya maswerte siya. At ako po, yung sinasabi ko na maswerte rin ako. Dahil ako po yung nagkaroon ng biyanan. Nung naging mag-asawa po kami ng aking babae, na-experience ko yung fatherly concern at love ng aking biyanan. For more than 6 years na magkasama kami, every day na gumigising ako parang komportable ako kasi hindi ako yung nag-iisip kung masunog ba yung bahay, anong gagawin. Kung hindi, meron akong father-in-law na tinitignan. At I thank God for that experience kasi kahit short-lived, at siya po yung pumanong na rin. Nagpapasalamat ako dahil I was able to experience the late part ng aking buhay, yung love ng Father. Hindi ko naman sinasabi, hindi ko naranasan yung love ng Father. But I get to experience more nung ako po ay nagkaroon ng binan. And sa mga kabataan, I would ask na how do you appreciate yung inyong mga tatay? Baka naman minsan na lang kayo magkita sa bahay dinadabugan niyo kayo tatay niyo. O bumabawi kayo dahil binawasan yung allowance mo. Gagantihan mo ito. Hindi pa rin huhuli ang lahat to appreciate your father. Especially kung kayo po yung mga kumikita na, treat mo naman paminsan-minsan. Or bawi naman kayo minsan, kayo hindi naman po masama. Pero sa life po ni Joshua, or sa life nating mga tatay, hindi po pwede, dahil nga po tayo ang tatay, hindi po natin pwedeng iasa or i-turn over sa mga magulang yung responsibilities natin as tatay. Hindi po ba tama? Tama po ba? Na tayo po mga tatay ay hindi pwedeng magbakasyon bilang mga tatay. Tayo po ay usually maliban sa nanay, ang isa po sa tinitignan ng ating mga anak yung tatay. At kung hindi po nakikita ng mga anak yung image of a good father sa kanyang tatay, ang gagawin po ng anak, titingin sa ibang tatay. At titingnan niya, buti pa to, mayroong qualities na wala yung tatay ko. So, let us choose today, our fathers. Are we going to be the example of our children? Or hahayaan natin i-compare tayo or kumuha sila ng ibang ideas about how to become a good father? That is a challenge to us. So tayo po, ngayong gabi, hayaan po natin ang tinawag tayo ay ma-experience natin ang i-recommit po yung ating role to become a godly father. Let us choose today kung mag-commit po ba tayo or mag-turn over tayo ng responsibilities sa mga asawa natin. Dahil po, naniniwala ako na pag tayo ay naging tatay, we become responsible kung sa atin. Ano po ang ating ipapakita? Being a godly father. If we will pattern our lives, if we will pattern our lives in the life of Joshua, maganda po siguro pag uwi natin sa bahay mamaya, ipunin natin ang mga tao sa bahay natin. Sabihin po natin sa kanila, as for me and my house, as for me, and as for every one of us, we will all serve you. Tandaan po natin na ang responsibility po ng tatay ay hindi lamang din naman sa mga biological dad. Meron naman din mga
nagiging tatay dahil yung mga pamangkin nila, galing probinsya, pupunta rito, sila yung nagpapaaral, or sila yung nagsusupervise. Somehow they become a father also, an image of a father doon sa mga inaalagaan. Merong mga nag-a-adopt, meron po bang adopted father? Or wala naman po siguro, adopted son lang. Ang image po ng being father hindi limited sa mga tatay lang talaga. Merong mga uncles na parang tatay ang pagtingin. Meron nga minsan na ninong yung image na tatay sa kanila. So, ang ibig sabihin po nito, hindi lamang po yung mga anak natin na nakatingin sa atin. Other children are also looking up to us of what kind of fathers are we to our children. And ano po kayang mabuting klaseng father tayo sa mata ng iba. So ang challenge po sa atin is, let us commit our lives to become a godly father. Let us choose if we will commit or we will relinquish being a godly father. And let us make it, and let us work on to become a godly father. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.